Okay mga Lods, dun sa eulogy po ni Boss Mike, pakinggan lang natin ng konti kasi kalat naman to sa internet eh. Pakinggan lang Kung natin. pwedeng pumunta at magbigay ng huling mensahe para kay Mima, sabi ko, baka pwede mas makakabuti ko. Wag nang pumunta. Wag na. At sabi naman ni Mang Arvin, wag na. Okay, so nung kasagsagan po kasi nung wake ni Mima, meron pong ilang mga DDS senators na gusto nilang pumunta doon sa wake ni Mima. Si alam niyo naman, alam po natin na si Boss Mike ang isa sa mga nag-asikaso niyan. So parang ako, naiintindihan ko kung bakit humindi sila. I-explain natin yan maya-maya dito sa ating content for today. Pero bakit ko hina-highlight dito na tama na wag papuntahin yung mga DDS senators. Okay? So ganito po kasi. Kung talagang genuine sila at least sa pagtulong kay Mima or ano na lang sa pagdadalamhati with her, sana ang una nilang ginawa is pinigilan nila yung fanbase nila or yung mga vloggers nila na isihan yung sinasabi kay Mima, 'di ba? Bakit ba natin dinibang si Jay Guevara dito? Actually, may sinabi pa sa akin si Jay Guevara, wala lang talaga akong panahon para sagutin siya ng one-on-one kasi nakafocus po tayo sa mga importanteng bagay at footnote lang naman yung tao na yan. And kung hindi naman kayo related kay Mima, bakit ko papapatulan? Sobrang, nako, kung kilala nyo po ako, mga ganyan, pasok dito, labas dito, ganun lang yan. Pero, ang point ko po rito, mga Lods ko, kung talagang genuine yung mga DDS senators na yon, tanungin nyo na lang si Boss Mike kung sino yung mga yan. Sana pinigilan nila yung mga vloggers kagaya ni Jay Guevara na iba si Mima. Sana pinigilan nila si Banat Bay na magsabi ng hindi maganda kay Mima para lang mapatunayan natin na hindi na yung kanilang pagpunta is genuine. Hindi lang sila pumupuntos kasi karamihan sa mga talaga kasi kita nyo konting post lang nagva-viral agad sa social media, pinag-uusapan agad, 'di ba? And nagagamit hindi natin pwedeng gamitin itong wake ni Mima as a platform para umepal, 'di ba? Unless genuine ka talaga na supporter ka ni Mima or at least isa ka sa mga tao na natulungan ni Mima nung siya ay nabubuhay pa bilang isang political vlogger. Isang halimbawa dito si Kiko Pangilinan. Tingnan nyo, siyempre busy ang tao na yan. May impeachment, may iba siyang ginagawa sa buhay niya. Pero isa siya sa mga unang taong tumulong sa kampanya. Isa siya sa mga nag-post. Kasi tumulong si Mima sa kanya nung kampanya niya. Real talk yan. Real talk yan. Ayan, sa pamilya may mga mahal sa buhay sa lahat ng sumuporta kay Mima Alicia Lipata. Taos puso akong nakikiramay. Alam kong masakit mawalan ng kamag-anak at kaibigan lalo na't kinitilang buhay ng maras na paraan, 'di ba? So bakit si Kiko allowed pwedeng mag-post pero yung mga senators na gusto na DDS, yung mga DDS senators na yan na gustong pumunta, bakit hindi man lang kayo mag-post ng konting pakikiramay kay Mima? Bakit kailangan pang pumunta kayo doon rekta? 'Di ba? Hawak niyo naman yung social media niyo eh. Ayoko na lang banggitin tong dalawang to kasi nabulong na sa akin eh. Naalala niyo nung nung May 11 yung may barilan sa Senado, 'di ba lahat sila naka-livestream? O bakit hindi kayo mag-livestream lahat? O mag-livestream kayo para batiin si Mima? Bakit kailangan pang pumunta kayo doon? Ito yung nakaka-disappoint dito mga Lods eh. Kasi kung may genuine ka talaga na pakialam kay Mima, sana man lang nag-post ka. 'Di ba? Sana man lang nag-tweet ka. Sana man lang nag-mic day ka. Na miski sa kabilang parlor si Mima, isa ka sa mga taong nakikiramay. Bakit kailangan mong pumunta pa? Para ano? Para may media mileage ka? Para magpa-picture sa'yo yung karamihan ng mga vloggers doon at kumalat yung pangalan mo. Ito po yung nakaka-disappoint dito mga Lods eh. Totoo lang. Kasi nagagamit si Mima eh. Nagagamit siya hanggang sa kamatayan niya para palawigin yung kanilang mga pangalan. Buti na lang di pumayag eh.
maganda tong decision ni Boss Mike, very good eh. Kasi yung mismong tinulungan niya, nag-post agad. Siyempre busy ang mga yan eh. Yung mga senador na yun siguro, walang pakialam sa impeachment. Sa bagay, alam na naman natin ang sagot ng DDS senator eh. Bakit pa sila kailangan manood at makinig dyan? Diba? Sarado na utak ng mga yan eh. Yan ang masakit mga lods. Yan ang sobrang sakit talaga na nakita ko rito. Kasi, totoo lang, yung... kasi galing ako doon kahapon, no, yung ambience ng nando, napaka-welcoming nila. Ang para kaming nag-reunion, nagkita-kita kami doon. Kami nga ni Cap Nino, after 2 years, nakita ulit kami. Si Attorney Jess, nakita uli kami. Si Attorney Gadon, nandun din. 'Di ba? Tapos si Senator Tulfo, nandun din. So kita niyo yung magandang naidulot nito sa at least doon sa mga BBM vloggers at saka yung mga neutral. Kasi ako po, hindi nyo na itatanong, ako po ay kakamping vloggers. Isa po ako sa sumuporta kay Senator Kiko. Hindi lang po talaga ako, hindi ako sumasama sa kampanya. Pero pagdating po sa pagpo-post, pagtatanggol kay Senator Kiko, talagang linalaban ko. Kung alam nyo, kung matagal na kayo nakikinig sa akin, makikita nyo talaga, marami akong, hindi naman marami, pero yung mga post ko kay Senator Kiko noon, nagva-viral talaga. Isa doon yung binanatan ko si Willie Revillame, tapos kinumpira ko sa kanya na mas angat pa si Willie kaysa kay Kiko sa survey. O pagkatapos, lugmok si Willie kasi tumatalino na yung tao eh. 'Di ba? Ngayon, ang akin lang po, eto papakita ko sa inyo yung mga kawalang yaan itong mga DDS na to. Kita nyo? Eto si Gabe. Yan si Gabe naman, hindi naman kami magkagalit niyan. Okay, hindi kami magkagalit ni Gabe. Hindi rin kami masyadong close. Pero kilala ko yan. Nakakausap ko yan sa chat. Pero kita niyo yung ginagawa sa kanya. Ayan o, hinahaha siya. Ayan na lang po mga DDS senator. Kung talaga pong may pakialam kayo kay Mima, bakit hindi niyo pigilan yung mga tao na mag-ahasa sa kanya? Namatay siya. Namatay siya sa isang marahas na paraan sa krimen. Tapos hinahaha pa. Hindi ba nakaka-disappoint yan? Kaya wala kang magawa eh. Wala kang magawa kung kay Kiko, kung doon sa doon sa page ni Kiko. Wala siyang magawa kung hindi naman dinisable to, pero doon lang sa mga naka-follow, 'di ba? Tingnan mo, justice for her, kita mo hinahaha pa rin. Sana po diyan po sa punto na yan, sabihan niyo po yung mga followers niyo. Sabihan niyo po yung mga vloggers niyo, kung talagang may pakialam kayo, mag-post kayo ng isa. 'Di ba? Putya. Gusto pupunta doon para ano? Anong reason para pumunta? Para may media mileage? Ganun ba 'yon? It's very disappointing mga lods kasi ako kasi nakita ko yung community ng mga BBM vloggers at saka mga non-BBM vloggers na nagkakaisa at nakikiramay. Lahat ng tao doon genuine. Lahat ng tao doon nakikipagkamustahan, nire-relieve yung buhay ni Mima. Ako nga, na ano pa ako ni Boss Mike eh. Kasi isa ako sa mga parang nung una kami nag-collab ni Mima noon, kulitan talaga kami. Pero ang hindi ko lang gusto talaga is gamitin etong platform na to para sabihin mong wala lang sa'yo yung sinasabi ni Mima. Kung talagang wala lang sa'yo yung mga sinasabi ni Mima na dahil kritisismo to dahil political figure ka, sana pinost mo. Sana pinagtanggol mo siya sa basher kung DDS ka. Hindi naman eh. Wala naman kayong narinig eh. Nag-alaki ko Pangilinan ba kayo? Na nung kailan ba niya to pinost? Nung unang araw ng wake pa lang. Wala pa nga yata. Tama, nung unang araw pa lang ng wake nag-post siya dyan. Kasi alanganin kung kailan siya makakapunta eh. 'Di ba? Walang gumawa nun sa kahit sinong DDS senators na gustong pumunta. Dalawa pa kayo. Kakapal ng mukha nyo. Diyos ko Lord. 'Di ba? Ayan kita mo. Senator, bakit hinahaha yan? Kita mo yung mga naghahaha na yan. 'Di ba? Anong nakakatawa sa pagkamatay ng tao? Ito po kasi yung Duterte virus na tinatawag ko. Na naging yung kawalangyaan ng matanda, namanan nyo na. Yung kawalangyaan nila, yung kakapalan ng mukha nila, nakuha nyo na. Hindi naman okay yung nangyari sa kanya eh. O hindi magkaiba tayo ng
pananaw sa politika, bakit pati yung pagkamatay niya ay natutuwa ka? May sinabi siya kay Tatay Digong. Bakit? Si Tatay Digong, ilan ba yung pinatay nun? Na inamin niya, hindi ba marami? Ano lang ang naging problema mo kay Mima? May nasabi siyang hindi maganda sa'yo. Hindi doon sa mga ina-idol mo, pero sa'yo personally, may nagawa ba siya? Wala. Ganyan po kasi yan, mga Lods. Ganyan po ang nangyari sa ating bansa ngayon. Yung moralidad, wala na. Pero yung kaipalan, nandun pa rin. Yung kaipalan, basta kayang sagarin, sasagad. Pupunta kayo doon para sa ano pa? Para mag-abot ng tulong? Wag na. Sa inyo na yan. Kung gusto nyo ng tulong, awatin nyo yung mga tao na mali na yung sinasabi. Di ba yung si Jay Guevara na lang, ang daming sinasabi niyang hype na yan eh. Inawat nyo ba? Di ba hindi? Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Kaya nalilito yung tao eh. Kung ano talaga yung totoo, hintayin nyo po yung investigation. Kami po, may alam naman kami dyan eh. Nagkakakwentuhan na kami pero hindi pa namin pwedeng ilabas yan. Kasi ongoing pa rin yung investigation. Ay, sige po, yun lang po. Gaya mga Lods.